up and good day, everyone? Technopeeps are here again, back with the new episode. And today's podcast, we are discussing about business processes and business process management. I am Lara. I'm Crispin. I'm Fitz Francis. Ayan. So, for today's podcast, we are diving deeper with our topic naman. So, aside from information technology stuff, we are now discussing about the information system. As what I said earlier, our topic for today is business process and business process management. So, kayo ba guys? Ano bang naiisip nyo? Kasi for me, it's like, like about e-commerce, enterprise system, and AI and automation. So, ayun. Sa inyo ba? I think the future is really e-commerce kasi parang lahat pinapadali niya and it really makes our business work talaga. Lalo na sa mga sa panahon ngayon, most of the people uses in the social media, lahat talaga dun na yung reach. How about you, Pete? I can already see a lot of the stuff we do in our in this set of lessons from because terms like streaming, editing and processing. It's like most like how we see in like video making and streaming stuff. It's ganyan. Yeah. So, ayun na nga. So, yung e-commerce kasi is short for electronic commerce. So, it refers to the buying and selling of goods and services over the internet. And it enables business and consumers to engage in online transactions, making purchases, and payments electronically. So, yung popular examples niyan is like Amazon, like Lazada, Shopee, yun nga. Parang binago ng e-commerce yung traditional na paraan ng pamimili sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabilis tsaka mas madaling paraan para sa mga negosyo na umaabot hanggang ibang bansa, which is globally. So yun nga, parang yung Lazada, Shopee, Zalora. Yung sa Lazada kasi, siya yung parang pinaka-popular platform here in the Philippines. So, aside from that, yung Shopee naman is Southeast Asia. So, parang sa buong Asia, like, yung platform na yun is gamit na gamit yung Shopee. And then yung Zalora is globally. So, ayun nga. Actually parang, kasi, ano rin ako, I'm a businessman. So, I have this business na they have drop shipping na if someone purchases a product, then the company will deliver it for you. So, gagawin mo lang, you have to purchase on the link, then the company will deliver it to you. Yan na, sa tapat mo na, di ba? Parang lahat pinapadali niya because of electronic commerce. That sounds like what most internet sites do with shopping. And kasi like for example, ito nga sa business ko, talagang with the use of social media, lahat pinapadali niya talaga. Kasi focus ako sa social media marketing. Yan, kaya yan sa e-commerce nagagamit ko siya. Yan, pag nakita natin yung mga Shopee, Lazada, nakikita ko nga yung mga post mo is like, yun nga, nagba-marketing ka sa social media, nakikita ko. So, yun nga. Aside from that, so paano nga ba nagsimula yung e-commerce, 'di ba? So, yun nga, parang it was introduced as a groundbreaking concept that transformed traditional commerce methods. Like, it involves the online buying of selling goods and services, utilizing the internet as a platform for transaction. So, ayun. With the advent of the World Wide Web in 20th century, so yun, business gained the ability to connect with the global audience and consumers found more convenient way to shop remotely. So, parang
ganito, like familiar naman kayo sa sa CDR King Yeah. Not really. because right now we don't see mga CDR King now sa mga mall. Pero because True. of globalization, because of mga e-commerce, lahat mga online buying yan pinadali niya. Kaya hindi na natin siya nakikita sa mga mall. Parang ang pinaka-example din ito is like yung Amazon. Kasi yung Amazon yung parang isa sa mga first na naging e-commerce. Kasi founded siya nung 1994. Tapos nag-start siya as online bookstore lang before. Then nag-expand siya. Tapos nag-diverse hanggang sa lumaki ng lumaki. Iba-iba na yung products. Iba na product. Yun. Dahil sa pag-rise nga ng e-commerce, nag-make way to para magkaroon ng pagbabago sa paraan ng pagnenegosyo and creates new opportunities and also changes the landscape of retails and trade. So, ayun. Kaya ang ganda kasi ng technology rin eh. Talagang lahat napapadali niya. Buying ng products, talagang grabe. Kaya. So, aside from e-commerce, meron din tayong m-commerce, which is mobile commerce. That refers to the introduction of electronic commerce activities conducted through mobile devices, which means nagre-revolve lang siya around mobile devices. Our phone, di ba? Yeah, like Of course. using apps Yeah, like apps. Google Play. Yes. Mga Do ganun. you consider Google Play ba as m-commerce na din? Yeah. I think so. Yeah, it's basically Yung the mga same. examples nun is like yung mga mobile banking apps like yung sa BDO, BPI, GCash. ganon, GCash, ganon. It allows the user to manage their finances and make transactions on the go, di ba? So, ayun, mobile shoppings, ganon, di ba? And then, yun nga, yung parang sinabi mo kanina, yun, Apple Pay, Google Pay, yun, yung mga ganon is m-commerce. So, ayun. Parang ganda rin kasi talaga ng technology ng mga technology. Technology talaga kung paano nag-i-improve. Tapos ngayon, meron pa tayong mga AI. Grabe talaga. Parang parang what if imagine 5 years later ano pa nagagawa ng technology. Yeah, mas malawak na, mas malawak. So, ayun nga, ang advantage din nito, syempre 'di ba, dahil nga sa global reach. So, as business can connect with customers worldwide, for instance, companies like Amazon, yun nga, ang tawag dito, they provide access to a vast array of products for customer across different countries. So, 24/7 silang accessible. And yun nga, they allow customers to make purchase anytime, anywhere. And then, ayun, e-commerce platforms provides personalized recommendations then based on the user's behavior. So, enhancing the overall shopping experience. So, yun. Sa global access nga, yun nga, kunyari sa Pilipinas, it provides business here, di ba? With opportunities. Tapos, yung mga local products, nagiging dahil sa dahil sa global market access niya, yung mga local mades is umaabot ibang bansa. Dali natin siya na i-import kasi with gantong technology. Yes. Also, din siya, yung e-commerce is convenient din siya para sa atin kasi, 'di ba? Sa pag-shop natin, tapos parang dahil nga sa e-commerce, kunyari, nag-shop ka, pero hindi mo na kailangan pumunta ng mall kasi meron ka namang phone. Pwede ka mag-shop online, like through Zalora, o kaya pwede ka magpa-deliver ng food, di ba? Grab food, Foodpanda, ganon. Sobrang Yeah, it was really transactions. Yeah. At transaction sobrang bilis na pati yung tulad itong pagkain nagutom ako ngayon 1 click out siya. True. Nagsisave siya ng time at saka di ba? Mabilis lang. Tapos, And ayun. it's also sorry. Yeah, go.
Go. It's also really helpful in times like the pandemic where you can't really, where you can't go out. You Yes, know? true. So it was, Ang hirap it was pa naman. yeah, it was kind of hard. Actually, talaga internet talaga yung parang pinaka-foundation natin simula nag-pandemic kasi dun tayo nagko-connect 'di ba? Ang hirap Yeah. kasi hindi tayo makalabas kaya wala tayong magagawa kundi. Kaya nung pandemic, like there's mga businesses na umusbong na mga online franchise, iba-iba talaga. True. Kasi ang ganda ng mga online one click away na lang. Kahit pa true. order ka mga food, may mga website nagkaroon, one click delivery na eh. Tsaka aside sa ganun na nga, sa conveniency, syempre napapabilis din yung mga business na lumago. Parang yung mga small at tsaka yung mga small and local businesses, nagbe-benefit sila through e-commerce. Kasi, di ba, parang yung yung, di ba sa TikTok marami din. Tapos parang, tama mo, example nito yung kangkong chips ni George Moica. Di ba naging popular siya, di ba? Dahil sa social media nga lang, mga TikTok, ine-endorse, tapos biglang lumago kasi padami mga audience and then, Actually, ayun. I've met him. Tapos, ayun, Wow. nag-usap kami na pinatry niya sa amin yung kangkong chips niya. Tapos, ayun, ang dami niya kasi bashers. Kaya grabe rin. Kaya nga, ang dami bashers niya. Kaya ayun. Pero, isa sa mga advantage yun kasi, yun nga, tignan mo naman si Josh Moica ngayon. Lumago yung business niya, di ba? Tapos, din siya, cost efficiency. Kasi, pwede ka mag-business kahit wala kang pwesto, 'di ba? Pwede ka, kasi online nga naman. So, kahit wala kang pwesto or lugar, pwede ka magbenta. So, kahit nakahiga ka nga lang sa bahay niyo, pwede ka magbenta. Wala nang overhead expense. Kasi right now, I have franchising. I'm into making ngayon. I have food cart. Then, meron din kaming online platform na, kuwari, yung may kakilala ako na gusto mag-order ng siomai, meron akong link na if someone purchases dun sa link na yun, kuwari siomai, iba-ibang siomai, the company will deliver it for them. Yeah, mabilis na. Mabilis. Kaya kunwari, ayaw nila punta dun sa food cart ko, dun sa may malapit sa amin, deliver na lang sila. Taga saan ka ba? Makabili nga niya. Cavite ako, Cavite. Ang layo. Sa susunod na lang. Going back, since yun nga, cost efficient siya, nag-e-enhance siya ng customer engagement, which is yung mga reviews, di ba? Yes. Tsaka kasi ngayon, kasi gawa na tong technology na to, global reach na talaga siya. For example, itong kangkong chips, maabot na sa ibang bansa kasi because of reviews din. Kasi talaga. Hindi lang siya yung about sa mga marketing eh. Kasi syempre, bibili ka o may marketing nga. Pero paano mo malalaman kung maganda ba talaga? Syempre yung reviews, di ba? Makikita mo yung mga reviews. Mga positive. So, ayun. Aside sa advantage niya, yung e-commerce is meron siyang parang multi-stage model. So, meron siyang product discovery, online shopping, transaction processing, order fulfillment, and post-purchase. So, parang katulad kanina, product discovery. So, nakita mo yung product through online, di ba? Dahil sa mga, ang tawag dito? Advertisement? That one. Or any social media like Instagram, TikTok, nakita mo siya. Tapos mga FB Marketplace, ayun. You're familiar with TikTok Shop? Familiar ba? TikTok Shop? Yes. No, Nag-order din ako doon. Like mga clothing, napakita nila kung ano yung mga clothes niya na suot nila. Then, yun, one click away lang eh. Kaya nga, true. Nag-ano siya, Imagine discover misclicking. products. Imagine misclicking. Tapos, after product discovery, syempre online shopping. So, syempre hindi lang
sa Insta yan, di ba? Kailangan, syempre, kung makikita mo yan, mapapabili ka din. So, online shopping, di ba? Mapapabili ka rin. Like, yun nga, yung mga online shopping sites, TikTok Shop, Shopee, Lazada, ayun. Tapos, yun. After mo, syempre, mapapabili ka nga naman. So, kailangan mo ng transaction processing, di ba? So, dito na papasok yung mga payment methods. Like, GCash, Paymaya, mga digital wallets. Tapos, credit cards, online banking, yun, many more. Parang eto ang advantage na to. For example, my mom doesn't use online banking before. So, if magbabayad siya ng Meralco niya, she has to fall in line. Pero pag pipila siya, sobrang hassle kasi pupunta ka pa sa mo, maggagas ka pa, hassle ka pa, magugutom ka pa. Pero with the use mo na yung sarili. e-commerce, lahat transactions made easier because of this application. Lalagay mo lang yung account number, then yun, settled na bill mo. True. Kaya yun, talagang lahat pinapadali niya. Kasi yun nga dati, mama ko, pupunta pa ng hassle. Papagastos ka pa, magugutom ka pa. Unlike pag mapapabili ka pa sa labas. So, calculate as well. You don't need to calculate the amount you need to bring also. Sa part ng hassle, calculating what you need to bring. Okay. Parang ganun na nga. Hindi, wala ka nang iisipin pa. Parang ganun. Easy na lang, madali na lang talaga. Kasi wala ka nang gagawin, wala ka nang dadalhin or something. Wala na tinatawag na overhead expense. Yeah, true. So, after nga nung transaction process, syempre, yung order fulfillment. So, ayun. After that, syempre dito na nag-i-involve yung mga packaging, shipping, and delivery. So, kapag natapos na yung transaction process, dito na lalabas yung mga local courier services like LBC, JNT, then yun, sila yung magdi-dispatch and deliver sa mga bahay nyo. So, yun nga, madalas nga pag palagi tayo nag-order, di ba? Sometimes yung mga nagde-deliver, kilala na tayo kasi lagi tayo nag-aano So, pare, dyan sa Shopee, di ba? Sila nagde-deliver. Kaso parang there was this one time na parang may issue sa mga delivery na binabato-bato na lang daw. If you're familiar with it, sa JNT. Yeah. May mga iba kasing products na parang nata-damage. Yung iba pa, you receive, imbes na laptop, bato yung dumating. Bato, yun. Lalo na yun yung ang laking... Akong downside. Pero ang funny kasi relate ako yung sa pag mag-order ka ng TikTok tapos biglang darating tapos kilala ka na ng rider. Tatawagin ka na parang sa gate nyo, tatawag na lang sa inyo ano name mo, di ba? Oo. Bilis na lang eh. Tapos, ayun. After nun, syempre, yung post-purchase interaction or yung parang kaninang sinasabi kong customer engagement, which is yung mga reviews, di ba? Syempre, yung reviews kasi hindi lang siya about sa feedback. Nagpo-provide din siya ng support. Tapos, yun, nag-encourage for us loyalty. Yun nga. Kasi atong sa business ko, it's called affiliate marketing. Then, it's a US-based company. So, ito, US-based company siya. Tapos, ako nandito ngayon sa Pilipinas. Pero kumikita ako kasi if someone purchases on my link, on my affiliate link, I get commissions from it. Kaya yun, talagang pinadali niya kasi meron mga delivery din ng product. Yun, parang pinapromote nila yung US-based product. Madali. So, pero hindi rin ganun kadali yan. Siyempre, mahirap din yan. Lahat natututunan. Yeah. So, speaking of hindi madali, syempre, sa e-commerce, hindi talaga madali rin. Kasi may mga parang issues rin na concerns, di ba? Parang, yun nga, yung sinabi mo kanina, like yung mga logistic and delivery issues. Yung sabi mo, yung nag-order ka nga ng laptop, tapos dumating sa'yo, bato, di ba? Meron pa, isa rin sa mga issues sa pagde-deliver is yung dun sa mga estimated
date and time kung kailan sila kasi That means, di ba ang nakalagay sa app is 3 days lang pero 1 week na wala pa rin, di ba? Yeah, King, it's like one time I had a food order canceled when it was like when we were waiting it for a while, And then? like it got canceled and we had to order a new one. Ayun, isa pa yon yung mga ganon. Ang hassle din minsan yung kapag sa ganyan. Tapos, aside from that, sa mga delivery issues, meron din about payment security concerns. Syempre, kasi hindi lang naman about sa delivery. Kapag sa transaction din, ang risky rin kasi, lalo na pera, di ba? Pera nga kasi yung yung mga nag-go online banking. Syempre, ang risky kasi ilalagay mo yung account mo doon. Parang there was this one time na nasa ako, nagpe-pay Maya ako. Then, biglang akong kinaltasan ng 5K. Tapos nireport ko sa sa Paymaya. Buti naman na ibalik. What were you buying? No, I was not buying. Bigla na lang nag-notify sa akin na 5,000 has been deducted on your account. Okay. Yan mga risk dyan sa Bigla-biglang na lang kumakalita. Tapos, actually, yung internet din, yung internet connectivity din natin is isa sa mga issues. Kasi, lalo na sa mga ibang lugar na malalayo, sa mga remote places, parang ganon. Mga sa probinsya, di ba? Mahirap din connect. Parang, dahil nga sa sobrang bagal ng internet, parang, ayun nga, parang hindi nagpa-process ng maayos yung mga di ba? And also, ito yung parang pinaka-main din, yung about sa competition sa market, di ba? Yun din yung isa sa mga issues kasi palaki nga ng palaki yung e-commerce. So, kahit nasabihin natin yung mga small businesses, hindi rin natin guaranteed na ang tawag dito, lalago yun kasi sa sobrang dami ng kakompete, di ba? For example, like yung mga content creators na they are promoting mga products, di ba? Pwede natin sabihin dyan. Hindi rin basta-basta. Tsaka parang minsan ang nagiging negative na nakikita ko na tulad na to, parang mga reality versus expectation. Kasi parang they make they make positive feedbacks, then ang pangit naman pala talaga. Oo, true. Yun yung mga mga downside nila. Pero ayun. So, skip na ulit natin yung mga downside na yan. So, ipag-combine naman natin yung e-commerce at saka m-commerce. So, syempre, pag pinag-combine mo yung dalawa, maganda rin yung kalalabasan yan, di ba? So, dahil nga sa e-commerce tas sa m-commerce, mas napapadali. Yun nga. Parang, sa e-commerce kasi, parang ang e-commerce kasi is pangkalahatan, di ba? So, while yung m-commerce naman is nagre-revolve around social media, ganon. Through our devices, ganon. Di ba? Kaya lahat naman may negative pero we just have to be aware and be vigilant on the things we do. True. So, para maging successful yung e-commerce tsaka m-commerce, syempre may mga ways tayo, di ba? Para maging successful yun. Hindi lang para, nag-business ako, ganito. Lalago na agad yan. Hindi yun ganun di ba? Mahirap din So, syempre, kapag mag-e-commerce ka, dapat yung user-friendly, yung interface niya, di ba? Para, makapag-give ng positive vibes sa mga consumers, di ba? Saka parang yung mga consumers, they won't get parang di sila mahirapan talaga sa pag-access sa mga iba-ibang products. Not lahat talaga. Tulad sa Shopee, ang dali niya i-access kasi user-friendly. True. Yung personalized marketing. So, syempre, pag nagba-market ka, meron kang target audience. Tapos, yung target audience na yun is parang kailangan napaka-convincing na part nun. Gagawa ka ng mga convincing na
advertisement and all para lang ma-convince sila, di ba? So, ayun. And then, yun nga, yung secure payment system din nila. So, kapag, ang tawag dito, syempre, kunyari yung Shopee, hindi lang siya, yun nga, para, hindi lang, ang tawag dito, hindi lang credit card. Di ba kasi dati, kasi mostly, credit card, yun yung madalas kinukuha dati. Pero ngayon, nagiging accessible na siya kasi meron siyang, pwede ka nang through Apple Pay, through Gcash, ayun, Paymaya, ayun, marami ka ng option. So, parang mabibuild na yung trust mo doon na, uy, pwede na, ganon. Mabubudol ka. Mabubudol ka talaga kasi meron ng mga payments na Ang dali eh. Kaya nga eh. One click na lang. So, ayun. One click, just like the purchases. Yeah. So, ayun na nga. Dahil na rin sa mga social media, Instagram, Facebook, ganyan, ayun, mas lalong nagwa-wide yung business sa internet, di ba? Saka madali na talaga siya i-promote ngayon eh. Nasa sa'yo, paano mo siya i-promote. You just have to be creative and enticing sa audience. Sa target customer mo. So, dapat catchy. Catchy ka lagi, ganon. Para ma-entertain lahat, di ba? Move naman tayo sa enterprise system. So, yun na nga. So, about sa enterprise system naman, it is a comprehensive software solution that integrates various business processes within an organization. So, example nito is yung mga companies na nag-utilize ng enterprise resource planning or yung ERP system. Like yung yung tawag dito, yung Microsoft 365, ganon. Nag-help din kasi to sa pag-improve ng efficiency niya, ng data accuracy, and then yung decision making niya. And then, ayun. Aside from that, meron tayong tinatawag na artificial intelligence and automation, yung AI. So, sa business ngayon, is madalas ginagamitan na natin ng AI. Tingnan mo yung sa Jollibee. Di ba may mga robots na? No? Ito, for example, ito meron kasi ako business. Parang if you chat dun sa business page, na siya, automatic reply na siya. Kasi yun, may automation na naka-set up for it. True. Ayan. So, to give an overview about AI, AI is a branch of computer science focused on creating systems that perform tasks requiring human intelligence. So, it encompasses various subfields including machine learning, natural language processing, and computer vision. So, AI system aims to mimic human cognitive functions. So, enabling machines to learn from experience, understand knowledge, and make decisions. So, parang tao na nga talaga yung AI. So, yun nga. Kasi nga, parang nire-rely na talaga siya sa real-world application. Mga For example, virtual assistant, yun, image and speak recognition. Yung sinasabi mo, mga voice, this AI tool na tinatawag na Midjourney. Ito sa Midjourney, AI siya na pwede mag-generate ng mga images, posters, at iba pa. So, kunwari, sa pang-market ng product mo, you can use that, Midjourney. Para, sasabihin mo lang kung anong klaseng poster kailangan mo. Like, doesn't it like use art from other artists who already worked hard for those types of things? Yeah. Tapos, ayun, isa pa sa mga examples, yun nga, yung sinabi ko kanina, which is yung mga virtual assistants, yung mga AI-powered virtual assistants, katulad ng Siri, Google Assistant, yung si Alexa. Ayun, madalas gamit yan sa atin ngayon, di ba? So, kasi yun
Ay, sorry. Kuwari dyan sa second floor namin, kuwari gusto namin i-turn yung mga lights para we just have to, voice command. True. Kaya grabe technology. Kaya nga, meron din tayong tinatawag na recommendation system. So, like yung platforms like Netflix and Spotify, nag-use din sila ng AI algorithms para ma-analyze yung preference ng mga users para ma-personalize yung content nila. Kasi 'di ba may mga lumalabas na yung mga suggested songs ganon. Are you familiar with Spotify AI? DJ AI? No? Kasi yung sa DJ AI, Narinig ko na yun. pag pinindot mo tong DJ sa sa Spotify, magpe-play siya kunwari top 5 tracks na parati mo pinapakinggan, top 5 tracks na sila na mismo kunwari Sunday ngayon, anong mood mo? Sila na nagmi-mix ng type of music na gusto mo. Kaya ganda. Meron din tayong, aside from recommendation systems, meron din tayong autonomous vehicles. So, yun yung parang self-driving cars, katulad ng Tesla, di ba? Ayun. So, aside from that, meron din tayong, fraud detection in banking. So, dito parang nag-a-analyze sila ng patterns and yung sa mga financial transactions para matulungan yung mga banks na ma-identify tsaka ma-prevent yung mga fraudulent activities. Ganon. Isa pa yung about machine and natural languages ng AI. So, yung machine and languages kasi it refers to the communication code that computers understand. Consisting of binary instructions. So, it is the fundamental language that underlies all computer operations, enabling the execution of tasks through a series of programmed instructions. So, in contrast, natural language pertains to the ways human communicates. So, ayun. Yun na nga, ang mga dito is like yung machine language, yung binary code. So, every computer operation is executed in machine language represented in binary codes. Yung mga 01, 001, mga ganon. So, yung example nun, when you save a document, so the computer process your command through a series of binary instructions to store the file. So, ayun. Yung natural language naman, so, yun nga, for instance, yun yung about when you communicate with voice-active virtual assistant, like si Siri or yung Google Assistant, yun. Parang may conversion siya yun. Parang, ayun na nga, parang magsiset, kunyari, sinabi mo kay Siri, set alarm for 7 a.m. Tapos magti-trigger yung machine na yun para maintindihan nyo. Tapos mag-execute siya ng task. So, by 7 p.m., mag-a-alarm siya. Ay, 7 p.m., 7 a.m. Yun. 7 p.m. Like, you got something important to do there? Aside from that, yung natural language processing din. Yun. Which is yung mga chatbots. Diba? Maraming chatbots ngayon. Tingnan mo. Yeah. Yung ChatGPT, chatbot. Diba? Mga chatbot yan eh. Yeah, I think there's like a chat button on the Mapua site. I think there's like a chatbot in the Mapua site. Yes. Yeah. Ayun, language translation services din meron sila. Katulad nung Google Translate. So, trina-translate niya yung mo. Kunyari, from Tagalog to English. Tapos, pwede pa siyang maging text-to-speech, di ba? May text-to-speech pa. So, ayun. Aside from the machine and natural language, meron din tayong robotics. So, ang AI and automation ng IS is meron din tayong robotics. Parang katulad ng sinabi ko kanina is iba-iba yung robots natin. Meron tayong manufacturing and assembly line robots. Ito yung sa mga companies like Toyota, Philippines. Nag-use sila ng robots for efficiency para sa production, di ba?
Gumagamit sila ng robots para sa pag-welding, yung mga sasakyan, di ba? Ganon. Tapos, meron namang surgical robots. So, sa ibang hospital dito sa For Pilipinas, like gumagamit sensitive na ng- organs like hearts or brains. Yes. Yung mga machines na ginagamit for surgical stuffs and something ganon. Tapos, meron din tayong warehouse automation. Yung companies like Lazada and Shopee, nag-utilize sila ng robots para sa mga task. Para sa pagsusort, para sa pagta-transport din sa mga warehouse, ganon. Ganun lang sa mga like, sa mga electronics company, ganyan din sila. Para pabawas sila ng mga staff, puro robots na, puro automation na. True. Actually, about mayroon din agricultural robots. Yun yung mga robots na may task na sa pagpa-plant, pag-harvest, di ba? May mga gumagamit na nun lalo na sa mga malalaking company. Grabe. Sa agriculture na. And that's new to me. So, ayun. Actually, yun na lahat Ang lawak talaga ang lawak ng business management, yun, business platform, di ba? Na-apply na nga siya sa lahat. True. Iba talaga nagagawa ng internet, mga e-commerce. Ang laking bagay din para sa atin kasi Like, nagbibigay nga siya ng convenience para sa atin. Magiging accessible kasi yung global market kan. Kaya, so ayan, that's a wrap guys. So ayan, thank you guys sa episode na to. So ayan, bye guys, until our next Bye. episode. Bye. Ay.